Isang magandang araw po sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, kapwa estudyante ng banal na kasulatan at kapwa niyo tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po nating ipinagpapatuloy ang ating pong series na nasimulan na ang pamagat po ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ang gusto ko pong talakayin sa araw na ito ay may kinalaman sa pagrelihiyon. Totoo po ba na kung tayo ay nagising at namulat sa isang relihiyon ay sapat na ito at handa na tayong manatili dun sa kung ano ang ating nakagisnan at kung ano ang ating nakamulatan? Ito nga ba ay magiging paraan upang ang gusto ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ay ito nga ba'y sapat na manatili sa relihiyong ating kinagisnan at maging mabuti base sa mga itinuturo at ipinag-uutos ng ating nakamulatang sekta o relihiyon. Tingnan po natin bilang isang halimbawa ang buhay po ni Saulo na siya po ay ang ating apostol na si Pablo, na siyang ating apostol sa mga Hintil. Si Apostol Pablo ay isa po na masugid na tagasunod na mga salit-saling sabi ng mga magulang niya at siya ay kabilang sa relihiyon ng mga Hudyo at isa po siyang Fariseo. Bagamat ang isang Fariseo po ay naniniwala din sa pagkabuhay na maguli, sapat na po ba ang mga ginagawa niya bilang isang Fariseo at bilang isang naniniwala na mayroon ding pagkabuhay na maguli? Sapat na po ba yun na siya ay nanatili doon sa kanyang nakamulatang relihiyon? Ang sabi po niya sa 1:13, simulan po natin sa 14, sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. Dito po mga kapatid ay mayroon siyang binabanggit na relihiyon ng mga Hudyo o kung tawagin po natin ngayon ay Judaismo o Judaism. Ang sabi po niya rito, kanya pong pinatutunayan na nahigitan niya yung maraming kasing edad niya at siya'y lubhang masugid sa kaugalian ng mga Hudyo. At bilang masugid sa relihiyon ng mga Hudyo, ang sabi niya sa 13, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Dahil sa kanyang pagiging masikap sa kanyang relihiyon bilang sa relihiyon ng mga Hudyo, pinakita niya ang kanyang pagiging committed sa kanyang relihiyon sa pag-uusig niya sa iglesia ng Diyos. Walang awa niyang inusig ang iglesia ng Diyos at ang kanyang misyon ay sinikap niya itong wasakin. Subalit, gusto ng Diyos ng lahat ng mga tayo maligtas. Itong mauusig na si Saulo ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo sa daan ng Damasco. Kung babasahin natin ang talatang ang Kapitulo 8, Kapitulo 9 ng Aklat ng Mga Gawa. Siya ay tinawag ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nasa daang malapit sa Damasco at siya nga magmula noon ay naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya ang sabi niya sa unang Korinto 15:9, ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Kaya ang iglesia ng Diyos ang kanyang pinag-usig at dito rin naman siya naging apostol. Kaya nga ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat napakasama ng kanyang ginawa. Subalit kinabagan siya ng Diyos at siya ay tinawag sa iglesia ng Diyos
na pinapaging banal kay Kristo Jesus. Kung ating pupuntahan ang unang Korinto 1:1 hanggang 2, makikita natin doon sa Iglesia ng Diyos siya tinawag upang maging apostol. Kaya lumipat siya mula sa relihiyon ng mga Hudyo, siya ay tinawag at naging apostol sa Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. Kaya tayo rin ngayon ay tinatawag ng Diyos katulad ni San Pablo. Mula sa ating relihiyon ay gusto ng Diyos na tayo ay mapabilang sa kanyang sambahayan ng kanyang pamilya na walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. Muli po, mabati ako ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumating lahat.